kahit papaano pag-usapan, bakit ba si Marcoleta ay hindi na-retain? Despite the fact na kahit papaano ay pwede naman siya na mailagay bilang manatiling chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at hawakan itong investigasyon na to. Mga kababayan, alam nyo, marami pong nakita. Sabi ko nga po nung nakaraan, mga kababayan, itong si Marcoleta, yung pagbibigay sa kanya ng USB ng Pangulong Bongbong Marcos, yan po ay isang pagsubok kung si Marcoleta ay dapat bang pagkatiwalaan or hindi. Subalit, mga kababayan, syempre, nakita natin, di ba? Nakita rin siguro, nasilip ng Pangulo na itong si Marcoleta bida-bida, epal. At ang gusto, mga kababayan, ay may pinagtatakpan. Ang gusto lang pag-usapan ay yung 2022 lang hanggang 2025 na mga anomalya. Pagdating sa Duterte, ito po ay limited. Ito po, mga kababayan, ay nai-stack doon sa nasabing timeline. Maging yung affidavit, sworn statement nitong si Diskaya spouses, ay makikita natin 2022 up until now lang yung nakalagay, mga ka-GPnatics. Ngayon, balikan natin sa mga magagaling. Talagang masasabi natin na sobrang eagle eye, no? Mga kababayan, meron ako nakita dito. Ewan ko kung nakita nyo na rin to kasi ako nakapollow talaga ako dito kay Jesus Palsis, mga ka-GPnatics. Sabi dito, Attorney Jess. Ay, sorry. Di pala nakikita dito sa inyong screen. Ayan. Sabi rito, Attorney Jess, pwede ba maging state witness ang mga Diskaya? Are they the least guilty? Mga kababayan, kasi nga, nakita natin yung takbo ng Senate investigation, nakita natin yung takbo ng congressional investigation kanina, ay parang feeling itong mga Diskaya na gusto nilang maging state witness. At saan nanggaling yung idea nyo na yan? Sabi nga kanina ni Luistro, pero sumagot si Curly, pero hindi ata kumbaga sa isip ni Luistro, hindi ito nag-sync, mga kababayan, kasi iba yung nakapokus siya. Pero doon nagsabi siya na si Pangulo daw at itong mga senador ang nagsabi sa kanya na maging state witness siya. 'Di ba? Yun yung sabi rito. Ngayon, ang tanong ni Luistro ay least guilty ba, mga kababayan, para pumasok sa witness protection program at itong mga ito ay maging state witness? Ang sagot, mga kababayan, ni Jesus Palsis. Okay? Tagalugin natin, mga kababayan. Sabi dito, Attorney Jess, pwede ba maging state witness ang mga Diskaya? Are they the least guilty? Sagot sa aking palagay, hindi maaring maging state witness sina Sara at Pacifico Diskaya. Bakit, mga kababayan? May kasabihan na yung binibitawan ni Luistro kanina. Ito. Falsus in uno, falsus in omnibus. Ibig sabihin, mga kababayan, ito ay Latin legal meaning or legal maxim meaning, false in one thing, false in everything. Kasi nakita natin na itong ginagawa nila, mga kababayan, ay mali talaga. 'Di ba? Tinanggap nila yung ginagawa na pagsuhol para sila ay maka-acquired ng maraming proyekto sa gobyerno at pinabayaan nila na mangyari na mag-exist yung pagkakamali na yon up until such when the president made a statement on his SONA, doon pa lang nagkaroon, mga kababayan. At yung pinatawag na nga sila at itong si Vico Soto ay nagsalita na. Ano pa ang sabi rito? Si Napoles, hindi bago ang tanong na ito para masagot. Kailangan nating balikan ang kaso ni Janet Napoles. Si Napoles ay hindi tinanggap bilang state witness. Ang kanyang pakiusap na siya ang least guilty ay hindi tinanggap ng mga piskal at korte. Una, ang lawak ng pandarambong o korupsyon na kinasasangkutan ni Napoles ay hindi makapagbibigay katwiran para sabihin siya ang least guilty.
Parang ganito din sa mga Diskaya. Mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, kung hindi nila itinutuloy, 'di ba? Kung hindi sila nagiging tagasunod nung sige, bigyan na lang natin itong mga ito ng SOP. Bigyan natin sila ng commitment. Hindi po masasanay sana yung mga politiko. At the same time, mga kababayan, yung ginawa nila, nasabing ganon, konti lang daw yung kanilang kinikita. 2 to 3% lamang, mga ka-GPnatics. Pero isipin mo, may isang kongresista na nagtanong kanina, si Jinky Luistro ata yun. Sabi niyang ganon, kayo ay 2 to 3% lang ang kinikita. Sabi niyo mas madalas, lugi pa kayo. Kung kayo ay lugi, binanggit ko rin kanina, mga kababayan, na ikaw ba papayag? Binanggit ko pala kahapon, sabi ko, ikaw ba papayag meron kang isang negosyo? Sabihin natin, nagta-tricycle ka, tapos 50 pesos lang ang kinikita mo. Mas madalas, lugi ka pa. Kasi, mga kababayan, ipanggagas mo pa. 'Di ba? Kulang pa doon sa kinikita mo. Ganon din yung sinasabi ko sa mga Diskaya. Ikaw ba, bilang may-ari ng negosyo, ipagpapatuloy mo ba yung negosyo mo na lugi ka? Sabi mo, lugi ka. Sabi mo, konti lang yung kinikita mo. Pero ang ginawa mo, mga kababayan, nag-expand ka pa ng ibang mga kumpanya mo from 1 to 9. Diba, nagdagdag ka pa ng another 8. So meaning, sa logic, pag logic ang pinag-uusapan, hindi ko magets, mga kababayan. Hindi siya nagko-connect. Lugi ka, talo ka, konti lang kinikita mo, pero nag-expand ka pa ng 8 ano ba ito? Kumpanya or company, 'di ba? Nag-expand ka pa. Ibig sabihin, mga kababayan, dito sa negosyo mo na ito ay kumikita ka. Nakikinabang ka talaga kasi, uy, maganda pala ang kitaan dito. We need to expand our company. 'Di ba? Kasi kung talagang lugi ka, hindi ka na magtatayo. Ang gagawin mo sa unang-unang pagkakataon ay aalis ka kaagad dyan. Oy, lipat na lang tayo ng company natin. Dahil sa maraming buhaya, hindi tayo kumikita. Ang liit na nga na kinikita natin, lugi pa tayo, tapos marami pang manghihingi. Kalas na tayo dyan. Diba dapat ganun? Pero ang ginawa nila, nagtayo pa ng maraming kumpanya, 8 additional. So, it doesn't explain the logic, mga kababayan, na ikaw ay lugi at talo. O sabi pa rito, oo, nakipagsabuatan siya sa mga senador at kongresista na may kapangyarihan at mas may pananagutan sa taong bayan kaysa sa kanya. Ngunit si Napoles ay parang isang restaurant na nagserbisyo sa mahigit 100 customer. Nakipagsayaw at nakipagsabuatan, same thing. Dito sa mga Diskaya, nakipagsayaw at nakipagsabuatan. Sabi ni kanina ni Curly, hindi naman ako nakipagsabuatan sa kanila. Hindi niya maintindihan na yung ginawa niya na pagbibigay po, despite the fact na sabi niyang ganon, ay ayaw ko, hindi ko matanggap, napipilitan lang ako. Yung ginawa mo na yon, na nagbibigay ka, yun ay pakikipagsabuatan. Yun ay pakikipag-ugnayan na sa kanila. In order for them not to stop, mga kababayan, your project. 'Di ba? Yun eh. Sabi pa rito, kahit pa sabihin mas may sala ang mga politiko, si Napoles ay kasing sala rin ng mga ito sapagkat kung walang Napoles, hindi magagawa ang pagnanakaw ng pera ng bayan. Same thing sa mga Diskaya. Sabi ko kanina, kung wala ang mga Diskaya na nagbabayad ng commitment, ng suhol, ng SOP sa mga politiko, mga kababayan, ay hindi po lalala ang nangyayaring korupsyon sa gobyerno at mga flood control projects at kung ano-ano pa. Diba? Paliwanag yon. Ikalawa, batay sa testimonya ni Ben Hurluy, si Napoles ang mismo nagplano at nagbuo ng sistemang peking pangalan at peking proyekto. Parang mga Diskaya, mga kababayan. Yung una, na blacklist. Tapos, nagtayo ng 8.
Yang siyam na yan ay nagsasama-sama sa isang bidding. 'Di ba? Nagsasama-sama sa isang bidding. Kahit sino ang manalo, panalo pa rin dito ang mga diskaya. Sa makatuwid, mga kababayan, hindi sila least guilty. Si Napoles ang nagturo kay Ben-Hur Luy kung paano gumawa ng mga peking pangalan, peking listahan, peking benepisyaryo, at si Ben-Hur Luy ay tinanggap bilang state witness dahil alam niya ang lahat. Ngunit, hindi siya ang utak. Sa makatuwid, ang mismong lumikha at nagpasimuno ng plano ng krimen ay hindi maaaring ituring na least guilty. 'Di ba, mga kababayan? So, hindi rin pwede itong mga diskaya. Ikatlo, hindi may paliwanag ni Napoles kung paano ang mga senador o kongresista ang tunay na utak ng buong operasyon o sistema ng paggawa ng mga peking benepisyaryo. Dito rin sa sistema na to, mga kababayan, ang tinuturo lang niya yung mga kongresista na wala naman siyang direct knowledge. Biruin nyo yun, wala siyang direct knowledge. 'Di ba? Oh. Ngayon, mga ka-GPnatics, sa katunayan, ang mga politiko ay binaliktad siya sa pagsabing peke ang kanilang mga pirma at hindi tunay o autentiko ang mga dokumentong ipinapirma ni Napoles sa kanila. Kaya't kung tutuusin, si Napoles mismo na kontratista para sa serbisyo, hindi sa construction ang labas na pinakamasala kung walang politiko na sangkot. Ngayon, ilapat natin ang lahat ng ito kina Sara Pacifico Diskaya at makukuha ang sagot. Dagdag pa rito, tama si Mayor Vico Soto, malinaw ang motibo ng mga diskaya na magsinungaling, mag-akusa at mag-name drop ng politiko para lamang mailigtas sila. Nakita naman natin, mga kababayan, dahil sinasabi nila they were victims. Napilitan lang kaming gawin ito kasi kailangan namin kumita, kailangan namin para sa pamilya namin. Kaya wala kaming magawa kundi magbigay na lang kami para tuloy ang mga proyekto namin. 'Di ba sabing gano'n? Maniwala ba tayo na sila ay napilitan lamang gayong sila mismo ang nagsablay at nagnakaw sa mahigit 100 plus proyekto gamit ang maraming kumpanya na lumabag sa mga batas sa bidding at kompetisyon? Umamin, 'di ba, sa video ni Julius Babaw na nangihiram din sila, mga kababayan, ng tinatawag po natin na lisensya ng iba. 'Di ba? Inamin niya ni Sara Diskaya. Sa makatuwid, mga kababayan, alam nila na mali pero ginagawa pa rin nila. 'Di ba? Oh, ang idadagdag ko pang pananaw, maniniwala ba tayo na biktima lamang sila o napilitan gayong sila mismo ay nagtangkang pumasok sa politika at dayain ang sistema mula sa loob bilang mayor ng Pasig? Klaro ang mga sagot. Pinagtatawanan ng mga diskaya ang lahat ng mga naniniwala sa kanilang kwento ng buong buo. Tuwang-tuwa sila sa ideya na gagawin silang state witness. Tanggihan natin na maging state witness ang mga diskaya, hindi ito makatarungan kay Janet Napoles. Mga kababayan, yan ang sinasabi dito. 'Di ba? Hindi pwede talaga. Hindi pwede. Parang iba yung topic mo dun sa kay Marcoleta. JP Hindi, inuna ko lang ito, mga kababayan. Ang susunod natin, nagpapalusot pa no? Iba yung nakuha. Hindi, actually, may part 2 tayo bukas, mga kababayan. At talagang pagod na ang inyong abang lingkod. Tuyong-tuyo na yung lalamunan ko. Kailangan ko na ata ng alak. Hindi, joke lang. Bira naman ako uminom talaga. Meron ako dyan Jack Daniel na may Coke. Yun ang gagawin ko ngayon. So, hanggang sa muli, mga kababayan, buenas noches, Mama Mona Nases. At magkita-kita po tayo bukas, mga kababayan, mga ka-GPnatics. Magandang gabi po muli.